May isang tanong na madalas nating hindi napapansin pero kapag napansin mo na, hindi mo na pwedeng baliwalain. Ito, paano kung yung pagsunod sa Diyos ay hindi lang pala nasusukat sa, alam mo yung pag-alis at pagpunta sa isang malayong lugar? Paano kung yung mga taong nagpapapadala, yung sumusuporta sa pananalapi, yung tapat na nananalangin, yung nangangalaga sa pamilya ng misyonero, ay may kaparehong bigat ng pagsunod sa mga taong humahayo? Para sa ating pagtatalakay ngayon, ang mga sources na binigay mo sa amin ay umiikot sa isang aklat, ang SEND, Shared Obedience and Spiritual Partnership. Ang misyon natin ay himayin itong nakasanayan nating pananaw na parang may hierarchy, no? Na parang mas banal o mas matapang yung umaalis kaysa doon sa nagpapapadala. Titingnan natin kung ano ba talagang sinasabi ng kasulatan at kung bakit mahalaga ito para sa iyo nasa simbahan ka man o hindi. At tama ka, hindi lang ito usapin ng mga salita, malalim ang epekto nito sa teolohiya natin. Hinuhubog nito kung paano ginagamit ng mga simbahan ng kanilang fondo, kung paano tinitingnan ng bawat mananampalataya ang kanilang papel sa misyon, at basically kung paano natin nauunawaan ang kabuuan ng gawain ng Diyos sa mundo. This is a foundational issue. Okay, simulan nating himayin yan. Kasi sa maraming simbahan, at aminin natin, parang ito yung default setting, no? May hindi nasusulat na paniniwala, ang umaalis, sila yung nasa frontlines. Sila yung radical. Oo, sila yung bayani. Yun nga. Tapos, yung nagpapadala, sila yung support team. Ang isa, nagsasakripisyo ng buhay, ang isa, tumutulong lang. Parang natural itong isipin. Pero ayon sa source natin, baka kailangan nating i-check ulit ang ating mga aklat. Eksakto. At ang kaisipang ito ay hindi naman bigla na lang lumitaw. Unti-unti itong nabuo sa pamamagitan ng ating lingwahe. Sa mga salitang ginagamit natin. Oo, nasanay tayo sa mga salitang tulad ng supporter, donor, benefactor, ang misyonero ang field worker, at ang simbahan ang home base. Ang problema, yung salitang ito nagpapahiwatig ng isang transaction, hindi isang partnership. Oo. Parang business transaction. Parang ganun, na ang misyon ay isang bagay na ginagawa ng iilang espesyalista at ang karamihan ay tumutulong na lang mula sa malayo. Parang isang charity organization. May project manager, tapos may mga donors. Kapag sinabi mong donor, parang ang relasyon ninyo ay transactional. Nagbigay ako ng pera, tapos na. Tapos na. Pero iba yung sinasabi mong partner. Kapag partner, kasama ka sa hirap at ginhawa. May stake ka sa success at failure. Iyan mismo. At dahil sa lingwaheng iyan, yung pagpapadala o sending ay nabawasan ng theological na bigat. Naging parang isang item na lang sa budget ng simbahan, isang uri ng kawanggawa. Kung may extra kang pera, magbibigay ka. Tama, kung may extra kang oras, mananalangin ka. Naging optional, imbes na isang mahalagang bahagi ng ating pagsunod bilang mga alagad. Pero teka, para maging fair, hindi ba't may katotohanan din na mas malaki ang sakripisyo ng umalis? Iniwan nila yung pamilya, career, comfort zone. Payatin maipapantay doon yung pagbibigay lang ng pera, kahit gaano pa kalaki. I think yan yung pinanggagalingan ng hierarchy na to, di ba? Magandang tanong yan. At yan mismo yung core ng maling pagkaunawa. Hindi natin pinapantay yung uri ng sakripisyo kasi magkaiba talaga sila. Ang pinapantay natin ay yung antas ng pagsunod sa utos ng Diyos. Okay. Hindi sinabi sa Biblia na ang pagsunod ay nasusukat sa layo ng iyong mararating. Ang epekto kasi ng maling pananaw na ito, malalim. Una, nagkakaroon ng tinatawag sa source na uneven discipleship. Uneven discipleship? Oo, yung mga umaalis, tinitingnan sila bilang super Christians, habang yung mga nagpapadala ay mabubuting Kristiyano lang. Nagkakaroon ng dalawang klase ng mamamayan sa kaharian. At nai-imagine ko rin ang epekto nito sa mga misyonero mismo. Sobra. Pangalawa, sila ay nagiging isolated. Pasan nila ang bigat ng pagsunod na para bang sa kanila lang ito nakasalalay. Sila ang kailangang mag-update, mag-inspire at kumbinsihin ang mga supporters na ituloy ang pagbibigay. Nakakapagod yun.
At pangatlo, at ito ang pinakamalungkot, ang simbahan mismo ang nawawalan. Ang pagpapadala, kapag naunawaan ng tama, ay isa sa mga pinakamabisang instrumento ng Diyos para sa spiritual formation ng buong kongregasyon. Kapag minamaliit natin ito, ninanakawan natin ang ating sarili ng pagkakataong lumago. Okay, so kung ang problema ay nabuo dahil sa ating mga nakasanayang salita at pananaw, ang solusyon siguro ay nasa pagbabalik tanaw sa orihinal na wika at pananaw ng Biblia. Sinasabi ng source natin na ang bagong tipan ay may ibang-ibang kwento. Paano ba talaga nito ipinapaita yung konsepto ng pagpapadala? Dito talaga nagbabago ang lahat. Ang kaanga-anga ay kung paano ito binibigyan diin ni Apostol Pablo. Kung titingnan mo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos, na kilala bilang isa sa kanyang mga sending churches, hindi niya sinabing salamat sa suporta. Anong sinabi niya? Ang ginamit niyang salita ay koinonia. Koinonia. Oo, isang salitang Griego na napakayaman sa kahulugan, partnership, fellowship, shared life, pakikibahagi. Hindi lang pera ang tinutukoy niya. Sabi niya sa Filipinos 1, ipinagbubunyi niya ang kanilang koinonia sa Ebanghelyo mula pa sa unang araw hanggang ngayon. Wow. So hindi ito, salamat sa donasyon nyo para sa ministry ko. Hindi. Ito ay kasama ko kayo sa gawaing ito mula pa sa simula. Iba ang bigat nun. Ibang-iba. Hindi ito one-way street. Hindi ito parang nag-donate ka sa Red Cross. Ito ay isang covenantal relationship. Eksakto. At lalo pa niyang pinalalim ito. Sa Filipinos 4:18, inilarawan niya ang kanilang mga regalo hindi bilang financial aid kundi bilang mabangong handog, isang katanggap-tanggap na hain na kalugod-lugod sa Diyos. Lengguwahe ng pagsamba. Ginamit niya ang lengguwahe ng pagsamba sa templo. Para sa kanya, ang pagbibigay ng mga taga-Pilipos ay hindi lang isang praktikal na tulong. Ito ay isang sagradong gawain, isang act of worship. Kaya sila ay hindi lang supporters. Sila ay kasama sa paggawa o co-laborers. Yan yung mga salitang nabanggit mo kanina, partner, co-laborer, fellow worker. Mga salitang nagpapahiwatig ng pagkakapantay-pantay sa gawain, no? Ibig sabihin, si Pablo na apostol ay tinitingnan ng sarili niya bilang katrabaho ng isang ordinaryong mananampalataya sa Pilipos na nagbigay lang ng baon niya. Oo, at hindi lang ito makikita kay Pablo. Ang isang napakalinaw na halimbawa ay ang simbahan sa Antioquia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 13. Sila yung kauna-unang simbahan na sinadyang magpadala ng mga misyonero. Ang proseso nila ay hindi simple. Paano? Sabi doon, habang sila'y nagsasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo." Ang reaksyon ng simbahan, sila'y nag-aayuno at nanalangin at nang maipatong na nila ang kanilang mga kamay sa kanila, sila'y pinayo. Teka, himayin natin yan. Maraming nangyari dyan. Marami. Hindi lang sila nag-abot ng sobre. May corporate worship, may pag-aayuno, May direktang salita mula sa Espiritu Santo. tapos may community action ng pagpapatong ng kamay. Ang pagpapadala pala ay isang corporate act of obedience. Yan na nga. Hindi to desisyon ni na Pablo at Bernabe lang. Ito'y desisyon ng buong komunidad. Ang mga umalis at ang mga naiwan ay magkatuwang sa isang banal na gawain. So shared obedience. Yon, ang pagsunod ay ibinahagi sa kanilang lahat. Yung mga naiwan sa Antioquia ay may kaparehong responsibilidad sa misyon na yon gaya ni na Pablo at Bernabe na umalis. Kung ganyan pala kalinaw sa Biblia, bakit parang ang layo ng practice natin ngayon sa modelong iyan? Ano ba talaga ang praktikal na resulta kapag ang pagpapadala ay itinuturing na lang bilang tulong o assistance at hindi bilang magkatuwang ng pagsunod? Ano yung nawawala sa atin? Nagdudulot ito, ayon sa ating source, ng tatlong pangunahing distortion o pagbaluktot. Una, ang sakripisyo ay nawawalan ng covenantal na bigat. Okay. Ang pagbibigay, sa halip na maging isang sagradong hain, tulad ng nakita natin sa Filipos, ay nagiging simpleng charity. Ang panalangin, sa halip na maging isang patuloy na paggawa at pakikipaglaban sa espiritual, ay nagiging pabugsi-bugso na lang, isang good intention na madaling makalimutan. Kapag sinabi mong charity, parang ang dating ay ibibigay ko kung ano lang ang sobra sa akin. Yun, Iba ang mindset? ibang-iba.
At yung pangalawang distortion ay nakakaapekto mismo sa mga misyonero. Sila ay nanganganib na maging spiritual entrepreneurs. Spiritual entrepreneurs, ano yun? Sila yung nagiging responsable sa pagbuo ng enthusiasm, sa pagmarket ng kanilang misyon, at sa pag-justify ng kanilang existence sa isang sending base na hindi naman talaga fully engaged. Parang kailangan nilang ibenta yung ministry nila. Isipin mo ang pressure noon. Kailangan mong laging magpakita ng results para patuloy kang suportahan. Ito ay nagdudulot ng matinding isolation at burnout na hindi kailanman naging modelo sa bagong tipan. Kawawa naman. Parang sila yung startup founder na laging nagpipitch sa mga investors. Imbes na nakafocus sila sa gawain, kailangan nilang alalahanin ang kanilang funding. At yung pangatlo, Ang pangatlo, at marahil ito ang pinakamalungkot, ay kung ano ang nawawala sa simbahan mismo. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang pagpapadala ay isa sa mga paraan ng Diyos para hubugin ang kanyang bayan. Ito yung gym para sa ating spiritual muscles. magandang analogy yan. Ito yung nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos sa ating pananalapi, na bumitaw sa kontrol, na palawakin ang ating pananaw at makita ang gawain ng Diyos sa buong mundo. Kapag minamaliit natin ang pagpapadala at ginagawa lang itong optional, ipinagkakait natin sa sarili ang paglagong iyon. Tamang-tama. At kung ikokonekta natin ito sa mas malawak na konteksto, ang panganib dito ay hindi lang inefficiency. Ito ay theological drift. Kapag ang mga mamanampalataya ay hindi naturuan na ang pagpapadala ay isang utos at isang uri ng pagsunod, tiyak na ituturing nila itong isang extracurricular activity. Isang magandang gawain pero para lang sa mga interesado. Yun nga. Okay, malinaw na ang problema at ang biblikal na pundasyon. Ang tanong ngayon ay paano natin maibabalik ang tamang pananaw? Paano tayo mag-shift mula sa pagtingin dito bilang kawanggawa tungo sa pagtutulungan o partnership? Mukhang napakalaking cultural change ang kailangan. Malaki pero posible at nagsisimula ito sa isang pagbabago sa ating imahinasyon. Ang source ay nagbigay ng isang napakagandang ilustrasyon mula kay William Carey na itinuturing na ama ng modernong misyon. Si William Carey? Inilarawan niya ang kanyang pagpunta sa India bilang pagbaba sa isang malalim, madilim at mapanganib na minahan. Sabi niya, I will go down among the Indians if you will hold the ropes. Wow! Bababa ako, basta't kayo ang hahawak sa mga lupid. Rope holders, tagahawak ng lupid. Napaalinaw ng imahe, no? Napakalinaw. Hindi sila bumaba sa minahan, pero ang kanilang trabaho ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga. Kung bumitaw sila, tapas ang misyon, patay ang minero. Iyan ang biblikal na pananaw sa pagpapadala. Ang mga rope holders ay hindi passive observers. Ang kanilang mga braso ay nangangalay. Ang kanilang atensyon ay kailangang nakatutok. Pasa nila ang bigat at responsibilidad. At yung pagsunod nila? Yung pagsunod nila ay hindi kasing dramatiko ng pagbaba sa minahan, hindi ito nakikita ng marami, ngunit ito ay mahalaga at mapagpasya. Kaya ang unang hakbang talaga ay ang pagbabago sa ating pag-iisip at pananalita. Sa halip na sabihing, sino-sino ang mga supporters ni Missionary X? Ang tanong ay, sino-sino ang mga partners ni Missionary X sa Ebanghelyo? Tama. Sa halip na charity, isipin ito bilang co-laboring. Ang simpleng pagbabago ng salita ay nagbabago ng buong dinamika. At mula sa pagbabago ng pananalita, ito ay humahantong sa mga praktikal na pagbabago sa ating gawa. Una, ang pagbibigay ay nagiging isang spiritual na disiplina, isang paraan ng pagsamba. Okay? Ang budget ng simbahan at maging ang budget ng personal na pamilya ay nagiging isang theological statement. Sinasalamin ba nito ang ating paniniwala na tayo ay kasama sa misyon ng Diyos? Ibig sabihin, hindi na ito yung kung ano lang ang matira. Ito ay nagiging first fruits, yung unang bahagi na itinatabi para sa gawain ng Panginoon. Oo. Pangalawa, ang panalangin ay hindi na lang isang magandang gesture, ito ay itinuturing na labor o paggawa, isang mahalagang trabaho. Ang mga rope holders ay nananalangin ng may kaalaman, may estratehiya, nakikipag-ugnayan sa misyonero para malaman kung ano ang mga partikular na pangangailangan. At laban na kanilang hinaharap. At pangatlo,
Ang letting go o pagbitaw sa kontrol ay nagiging isang spiritual practice. Ang mga nagpapadala ay natututong magtiwala sa soberaniya ng Diyos. Hindi nila kailangang i-micromanage ang misyonero, pero nananatili silang responsable at engaged. So hindi na ito isang passive na paghihintay ng quarterly newsletter. Hindi na. Ito ay isang aktibong pakikibahagi sa pananalangin at maging sa emosyonal at espiritual na suporta. Ganyan na nga, ang relasyon ay nagiging mas malalim at mas makabuluhan para sa parehong panig. Ang misyonero ay hindi na nag-iisa at ang simbahan ay tunay na nakakaranas ng pagiging bahagi ng pandaigdigang gawain ni Kristo. Nagiging tunay na koinonya. Habang tinatalakay natin ito, parang may bigat na nababawas sa balikat, no? Yung ideya na hindi lahat ay kailangang umalis para maging radikal sa pagsunod ay napaka-liberating. Ang pagtalakay na ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang tanong na dapat nating pagnilayan. Ayon sa source, kung ang pagpapadala ay kapantay na pagsunod, ibig sabihin walang mananampalataya ang pwedeng manood lang sa misyon ng Diyos, walang sidelines. Meron lamang iba't ibang takdang gawain sa loob ng iisang gawain. Yun, Kaya, ang tanong para sa iyo na nakikinig ay hindi na kung kasali ka ba o hindi. Kung ikaw may alagad ni Kristo, kasali ka na. Ang tanong ay, gaano ka ka-conscious at katapat sa iyong pakikibahagi? Ang pagpapadala ba ay mananatili bilang isang huling iniisip, isang item lang sa budget, o magiging isa ba itong mapanalangin, may kaalaman, at theological na pagpapahayag ng iyong buong pusong pagsunod kay Kristo? isang huling kaisipan para sa iyo bago tayo magtapos. Paano kung ang tunay na sukat ng epekto ng iyong pananampalataya ay hindi kung saan ka pupunta, kundi kung gaano ka ka-intensyonal sa iyong paghawak sa lubid para sa mga bumababa sa minahan?